Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines. At una nating pag-uusapan guys ay itong babae sa Malacanang raw na kinaladkad ni VP Sara Duterte. May ipapakita akong video sa inyo na sabi ng mga netizens, sabi ng nakapansin, sabi na sa mga comment section ng iyang babaeng naka-green, siguro invited guest ito ni PBBM, kinaladkad raw ito ni VP Sara Duterte. At may video akong nagpapatunay. Kayo nang humusga kung talagang kinaladkad ba ni Vice President Inday Sara yung babae. At i-explain natin ang nangyari, kung bakit na kinaladkad ba o talagang ganun lang talaga yung nangyari. Okay? May papakita kong video sa inyo. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos. May good news tayo na yung sa mga remote areas ay binigyan pansin at binigyan ng malakas na internet na pwede nang makapagbigay mabilis na impormasyon para mabilis yung galaw ng gobyerno. Okay? Papakita rin natin yung video na yan na nakaka-impress. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan sa Facebook at sa YouTube. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Itong controversial na video na kinaladkad di umano ni VP Sara Duterte, kayo nang humusga kung talagang kinaladkad. At sabi ng iba, wala kasing manners yung babae dahil alam niya na dapat yung si Vice President at itong presidente natin ay dapat sana magkatabi ito, ngunit nagpagitna itong babae ito para lang magpa-picture. Hindi ko alam kung sino siya, no? Hindi ko na ni-research. Importante is gusto kong malaman ng taong bayan ito kung talagang kinaladkad ba ito or ano sa palagay nyo, may respeto ba ang babae, tama lang ba ang kanyang ginagawa. Ganaan ko, gusto ko na kayo nang humusga at comment tayo, okay? Mag-react tayo dito. So without further ado, i-play natin yung video na yan, yung kabuuang ito pala ay nangyari noong the signing of the national budget for 2023. Okay, hindi natin ito napansin, ngunit may nag-post, may nag-upload ng video nito, may nakapansin, at ito ay nag-trending. Okay, so let's play the video. So ito yung pagkatapos ng pumirma na. So nag-photo op na. Okay, yung photo op na pagkatapos ng session nila. So kung sino yung witness doon, lahat ay mag-photo op, sino yung nagsumuporta, lahat ng mga invited guests sa Malacanang ay magpapapicture na. So ayan, yung naka-green na babae, yun ang focus kayo dyan. Okay? Grinab ko lang itong video na ito sa isang nag-upload. That this is also sa RTVM ito kinuha yung video na yan. Okay? So, ayan naka-green na babae. Tingnan nyo. Kung mapapansin mo, yung naka-green na babae, gusto talaga niyang makatabi itong si Presidente Bongbong Marcos. Siyempre, sino namang hindi gustong makatabi ang isang presidente? Ngunit, kahit anong official ka pa, kabinete ka pa, you have to give way sa ating vice presidente. Hindi ka magpapagitna. Okay? No, ayan yung babae. Ayan may arrow. Yung tuwang-tuwa yung babae na nakatabi niya si PBBM. Yung katabi ng babae sa pikas sa kabilang side si VP Sara.
dapat sana ay magkatabi itong si PBBM at si VP Sara. Ngunit nagpagitna ito eh. Okay? So, di ko alam kung sinadya ba niya, di ko alam kung talagang hindi niya alam na nandyan si VP Sara, pero tuloy pa rin siya sa kanyang pagbeso-beso o usap-usap kay PBBM. Okay? This is not already formal anymore, but you have to consider that you are in Malacanang. You have to observe proper etiquette and proper positioning sa sino yung nakakataas na rangko sa loob, di ba? Ayan. Tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya. Kausap niya si PBBM. Ito pa yung nakalagay sa video na itong kinuha ko. Sa kanan niya si VP Sara. Ayan. Tingnan nyo, si VP Sara. Parang napansin na ni VP Sara na nagpagitna itong bisita natin. Parang ganyan ang body language ni VP Sara. Ayan. Tingnan nyo ang mukha ni VP Sara. Nakaganon pa sa hair yung naka-green. It shows, the body language shows that he is very happy na tuwang-tuwa, flattered na siguro nakatabi niya si PBBM. Kahit nga si Frasco nasa gilid lang, di ba? Yan, mga gabinete yan, mga lahat, no. I don't know if anong gabinete ba itong babaeng ito. Hindi ko alam eh. Paalis this time nakapansin yung photographer, pinaalis siya, pinatabi siya kasi hindi bagay na sa gitna siya ng Vice President at President ng Pilipinas magpapatuo pero nasa sa gitna. Sino ba siya para magpagitna? Parang ganun yung datingan eh. Parang yung mga sinasabi, comment ng mga taong bayan bakit ka nagpagitna? Sino ka ba? Parang ganun ba? Pero tayo dito ay nagre-react lang tayo. Okay? It might be wrong siguro. It might be correct siguro. Pero hindi natin alam kung tama ba ito. Pero yung photographer, syempre yung mga photographer dyan sa loob ng Malacanang, mga official photographer, alam yan ang mga positioning. Kung sinong dapat nasa gitna, sinong dapat nasa gilid. Ngunit yung photographer naman ay in fairness to him, rumirespeto pa rin while giving instruction na, ma'am, nandito ka lang sa gilid, tumabi ka muna. Tingnan nyo. Lalapit. Di ba? Lumapit yung photographer, ma'am, dito ka. Yung vice presidente dapat sana ang katabi ng presidente. In fairness naman to VP Sara Duterte, ayaw niyang ma-offend yung babae. Okay? Ayaw niyang ma-offend na hinayaan niya lang na ang photographer na ang magsita sa kanya. Okay? So siguro itong babae talagang sinadya ba niya o talagang na-shock siya nga pala sa tabi lang ako. Hindi ko lang alam kung dalawa. Hindi kasi tayo makapag-judge talaga sa isip na for sure, I'm assuming na ito ay lahat ay government official. Siguro itong babaeng government official na ito, na-shock siya na nga pala, I have to be at the right place, no? Dapat ang VP Sara ang katabi. Para pa niyang ginanon pa niya si Inday Sara. But it is already ding, no? Na parang sa pananaw ng mga tao, pananaw natin, hindi natin alam kung talaga bang hindi, parang walang respeto sa ating vice presidente. Okay? Guest ka, dapat observe proper yung manners mo sa loob ng Malacanang. Bibeso sana pero hindi sumabay ng beso si VP Sara. Ngunit nakasmile pa rin siya. Tingnan nyo kung ano ang ginawa ni VP Sara. Kung ito ba'y kinaladkad o talagang sinadya o talagang ganun lang talaga tingnan nyo. DBM officials and staffs
Please prepare. Wait. Ayan. Nakafocus na yan. Oh, yan ang kasabi sa yellow. Pagmasdan ang gagawin ni VP Sara. Tingnan nyo. Oh, ayun. Oh, yan na. Tuwang-tuwa siya. Para siyang kinaladkad ako ni VP Sara. Parang ganun ba? Oh, parang yung gesture ni VP Sara, gusto mong pumagitna, dito ka, picture ka ng gitna ka. Gusto mong gumitna eh. Diba? Parang gumanon siya. Yung, parang, I don't know anong sinabi ng babae. Ginanyan niya si VP Sara. Okay. Pero parang yung mukha niya, parang nahihilaw na yung kanyang mukha. Thank you, Cabinet Secretaries. DBM officials and staff, please proceed in front. Parang hindi na pinansin ni VP Sara. Diba? Ito yung trending ngayon. Kung talaga ba yung kinaladkad, let's ulitin natin. Let's try to pagkatapos, parang sabi ni VP Sara, gusto mong gumitna? Gumitna ka. Tapos, papicture tayo. Gusto mong gumitna eh. Talagang ginanon siya. Giba na yung pwesto. Pero si VP Sara, smile pa rin, nakapwesto pa rin. Diba? Tingnan nyo yung reaction. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa galawan na ito. Anong masasabi nyo? Talaga bang kinaladkad siya ni VP Sara? May manners ba ang kanyang ginagawa? Tama ba ang ginagawa ng babae? O hindi ba niya sinasadya? Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react kung ano ang reaction nyo, kung ano ang komentaryo nyo tungkol dito. Okay? So, that's it. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos. May good news. Sa remote area, binigyan ng malakas na internet para mabilis yung communication. No? Marami. Halos 4,000 na mga areas, 17 regions ang binigyan na malakas na internet. Yung mga areas na talagang matatawag natin na hindi aabot ang internet dahil nga sa kabukiran, no? Meron na kasing technology ngayon na aabot na yun. Siguro through satellite na itong ginagawa, no? At mahal ito, mapresyo yan, pero ngunit nilagyan ni PBBM yung mga lugar na aabot yung internet connection. So, panoorin natin itong video na ito na ginawa ni PBBM. President Ferdinand Marcos Jr. led the rollout of internet for students and teachers in remote areas last Saturday, December 24, as part of his administration's Broadband ng Masa Program or BBMP, which aims to provide internet connectivity in geographically isolated and disadvantaged areas across the country. In a surprise appearance in an online kamustahan organized by the Department of Information. Ayan tuwang-tuwa yung mga kababayan natin, mga bata, mga estudyante na meron na silang internet dyan na imposible talagang maka-internet sa mga lugar na ganyan. Ngunit nilagyan, binigyan pansin at binigyan importansya ni PBBM. And Communications Technology or DICT, the Chief Executive talked to students and teachers. Nakaano pa, no? Binigyan pa ng mga computers, naka-projector pa, internet na mismo kausap nila yung Pangulong Bongbong Marcos through internet, no? From various parts of the country, including the remote Pag-asa Island in the West Philippine Sea. During the online gathering, President Marcos Jr. said the BBMP will be implemented in all remote islands, especially those without access to mobile cellular services. Malalago yan ang mas may kailangan. Lalo na yung mga bata para sa kanilang eskwela. Buti na lang, maraming bagong teknolohiya na pwede natin gamitin na
we are taking full advantage of para naman kahit saan sa Pilipinas, makakaramdam tayo ng connectivity. At napaka-importante na ngayon yan eh. PBBM said the use of digital technologies will improve interconnectivity and government services. The DICT reported that for 2022, 4,700 ayan. Live sites activated 4,757. Okay? 17 regions, 75 provinces at sa NCR. Okay? Yan ang datos na makikita natin at ito ay tuloy-tuloy pa. Okay? So sinumula na itong broadband ng masa. So patuloy ito hanggat matapos ang termino ni Presidente Bongbong Marcos. And this is a big help. Gobyerno talaga ang nagpagawa nito at it mapabilis yung mga at para sa akin dahil dito ay mabilis yung information kung ano ang problema, kung ano ang dapat i-improve sa isang lugar, mabilis yung information. Okay? It's just like trading, it's just like yung magpagawa ang magandang daanan ang isang gobyerno, mapabilis yung gawain ng isang proyekto ng gobyerno. So kagaya rin nito, kapag may malakas ka ng internet, mabilis yung mga data, information, mga lahat ng gagawin sa lugar na yan, mapapabilis lahat. 57 live sites were activated in 17 regions under the government's digitalization initiative. Nel Maribuhok, UNTV News and Rest. So, ayan, mag-comment, mag-react sa ginawa ni PBBM dito sa mga provinces na ito na halos 4,700 areas na ang linagyan. No? Malaki ito. This is a big budget and para sa inyo, ano masasabi nyo? Essential ba ito? Importante ba ito? At dapat ba itong ipagpatuloy sa kanyang termino na yung mga areas na mahirap lagyan ng internet connection? Dapat ba itong ipatuloy? Mag-comment, mag-react at babasahin natin yan. Okay? So guys, medyo yung ating voice ay hindi pa naka-recover, patuloy pa rin tayo. Patuloy pa rin nating ipagbalita ang ating mga ginawang mabuti sa mga great leaders sa atin sa Pilipinas, no? At patuloy nating i-monitor, i-update kung mga galawan nating gobyerno. Okay? So, guys, hanggang dito na lang. See you in my next video. Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day and God bless everyone.